Kabanata 671. Ito ang sinabi ni Maya nang makita niya na si Gerald ay pumasok din. Sa high-end entertainment center, si Gerald mismo ay simpleng naglalakad, naisip ang sarili niyang negosyo bago lumingon kay Maya matapos marinig ang sigaw nito. Taliwas kay Maya, kalmado siya tulad ng isang pipino. Gayunpaman, wala si Maya sa alinman sa mga ito. Sa kanya, maaaring nakapasok lamang si Gerald dahil sa pagsunod nito sa kanila habang ipinapakita ni Jameer sa staff ang kanyang VIP card. Kanina, dapat ay pinayagan siya ng tauhan noon na iniisip na siya ay bahagi ng kanilang grupo. Ang pagkakita kay Gerald sa ganoong lugar na simpleng ginawa kay Maya ay hindi komportable. Hoy, Gerald, bakit nandito ka rin? Sino nga ba ang pumayag sa iyo? Dito, galit na sabi ni Maya. Narinig ang tanong ni Maya, natigilan si Gerald. Sino ang pumapasok sa akin? Maaari akong dumating at umalis. Ayon sa aking kagustuhan dahil naabisuhan ang mga tauhan na sumama ako kay Barry. Kudlit, likas na magkaroon ako ng libreng pag-access sa lugar na ito. In all honesty, dumadaan lang si Gerald sa entertainment center. Dahil kailangan niya. Pagkatapos ng lahat, ito lamang ang paraan para makarating siya sa maliliit na manor sa tuktok ng bundok. Sa itaas ng entertainment center, kung saan naghihintay pa rin sina Barry at Keita. Wala ka ba namang hiya? Hindi mo ba alam na maliban kung sumusunod ka sa isang paglilibot, kailangan mo ng isang VIP card upang makapasok sa lugar na ito. Hindi lamang ang sinumang maaaring makapasok ayon sa gusto nila. Dagdag ni Maya, malinaw na napuno ng paghamak ang kanyang boses. May kamalayan ako dyan, sagot ni Gerald sabay tango. F*** Sting hell, dahil alam mo na ang tungkol doon, paano mo lamang kami susundan dito pagkatapos na ipakita ni Jameer ang kanyang VIP card. Hindi ka basta-basta makakapasok sa lugar na ito. Kasama kami, sagot ni Maya. Habang hindi niya talaga kinamuhian si Gerald dati, lubos pa rin siyang minura ni Maya. Gayunpaman, pagkatapos ng mga kaganapan, ngayon, nagsisimula na siyang galit sa kanya ng bahagya. Nay hindi ka paniyaya ni Jameer. Tanging sina Warren, Vinci, Leonard, at ako ang dapat na pupunta rito upang masiyahan sa sarili. Kudlit, gano ka manggahas na isaalang-alang ang paglusot sa amin? Ano ang iisipin ni Jameer tungkol dito? Kudlit, kung tutuusin, alam niya na kayo ni Vinci, Leonard, at ako ang iyong mga kamag-aral sa high school. Gaano ka hindi nakakahiya? Kudlit, kung napasok ka sa ibang lugar sa amin nang wala si Jameer, hindi ko ito alintana. Impyerno, malamang na naaprubahan ko ito. Hanggat handa kang palawakin ang iyong mga patutunguhan. Kudlit, ngunit iba ito. Ano ang iisipin ni Jameer tungkol sa kami ni Vinci? Ngayon, Kudlit, ang lahat ng mga salubing ito ay mas nagpahiya kay Maya kaysa dati. Hindi man ako lumusot sa lugar na ito. Sagot ni Gerald na walang magawa. Alam niya kung gaano ang pagtingin ng mababa sa kanya ni Maya noon, upang isipin na maaari itong talagang maging mas masahol pa. Gayunpaman, hindi rin siya nagsisinungaling. Hindi talaga siya sumingit. Paano mo masasabi yan sa puntong ito? Kung hindi ka lumusot, mayroon kang isang VIP card. Galit na sabi ni Maya. Well, hindi, sagot ni Gerald. Kung sabagay, hindi naman talaga niya kailangan ng isa upang makapasok. Tapos bakit ka pa nagsisinungaling? Pumasok ka sa lugar na ito, ngunit ayaw mo pa ring aminin. Sa totoo lang hindi ako nakainig. Ngayon, sigaw ni Maya, galit na tinatapakan pa niya ang paa niya ngayon. Kung hindi dahil sa kamalayan ng kanyang katayuan bilang isang pulis, nasipa na niya si Gerald kahit 2 beses na ngayon. Ano pa, maraming iba pang kagalang-galang na mga tao na naglalakad din sa entertainment center noong panahong iyon, ay tila nahahanap ang tanawin na mas nakakatawa. Napagtanto ito na pinaramdam ni Maya at ng iba ang matinding kahihiyan. Sinusubukang pahusayin ang sitwasyon, sinabi ni Vinci pagkatapos. Mabuti na, Maya, huwag makipag-usap kay Gerald sa ganoong paraan. Tandaan, dati pa rin kaming magkaklase. Gayon din, Jameer, sana hindi mo masyadong isipin ito. Kakapasok lang siguro.
ni Gerald sa amin para magsaya. Panipi, wala talaga akong pakialam. Sagot ni Jemir habang umiling-iling. Habang tumawa ng bahagyang mapait. Manalo ka, ang swerte mo talaga ni Jemir. Kung hindi man, mailabas ka agad namin ka dito. Diyos, parang inis na nakikita ko. Siyang ganito, ungol ni Maya habang tinatapakan pa ng ilang beses. Ang paa bago tuluyang tumalikod upang maglakad palayo. Nakatingi lang si Vincy kay Gerald kaysa nakakaawa. Kung sabagay, lahat ng sinabi sa kanya ni Maya ay pantay na hindi. Kanais-nais at nakasasakit. Kabanata 672. Sigurado akong alam mo kung gaano prangka ang isang tao na si Maya, Gerald. Kung sabagay, naging ganoon siya kahit na noong siya pa ang ating kapitan. Ganito lang siya, kaya huwag mo sanang isipin ang sinabi niya. Aliw ni Vincy. Well, sige. Sagot ni Gerald, sinilip si Maya sabay talikod kay Vincy. Dahil si Vincy lang ang nagtrato sa kanya ng mabuti, pinili niyang sundin ang payo nito. Bukod, kung nais talaga niyang mapahiya si Maya, magagawa niya ito anumang oras na gusto niya. Gayunpaman, naramdaman niya na iyon ay magiging parang bata sa kanya, kaya't pinipigilan niya ang paggawa nito. Si Gerald ay hindi karaniwang magkakaroon ng mga pagtatalo sa mga batang babae na katulad niya. Inaasahan kong ibig mong sabihin kung ano ang iyong sinabi. Pinag-uusapan kung alin, kung hindi ka masyadong abala. Tumambay tayo sa isang maikling sandali at makibalita sa bawat isa. Matapos ang pagtatapos mula sa high school, tinanong ko tungkol sa iyo at nalaman na tinanggap ka sa Mayberry University. Sinabi ko, sa iyo na magagawa mo ito noon. Sabi ni Vincy, bumalik sa high school, kahit na hindi niya talaga ito sinabi, medyo hinahangaan ni Vincy si Gerald. Pagkatapos ng lahat, palaging nag-aaral si Gerald at bilang isang resulta, ang kanyang mga resulta ay nangunguna. Ano pa, alam din niya na siya ang uri ng tao na palaging magtiyaga hanggang sa wakas, hindi alintana ang gawaing nasa kamay. Minsan, silang dalawa, na nakikipagkompetensya bilang isang maliit na koponan, ay natapos na maging kampyon sa isa sa maraming mga kompetisyon na kanilang lumahok. Noon, si Vincy ay labis na nasasabik mula nang hawakan niya ang kamay ni Gerald. Habang tumatanggap ng parangal, kung tutuusin, diretsahan siyang nagkaroon ng bahagyang damdamin para kay Gerald noon. Sa totoo lang nais niyang makita si Gerald na sa wakas makuha ang kanyang sandali at tumaas sa lahat. Gayunpaman, ang sandaling iyon ay hindi kailanman dumating. Bilang isang resulta, ang kanyang damdamin para sa kanya ay panandalian din. Sa huli, si Gerald ay mahirap na mahirap. Bagaman nagpatuloy siya sa pagtrato ng maayos kay Gerald, hindi na niya sinubukan na makuha ang kanyang pagmamahal. Ito ay hindi tulad ng kung siya ay tumingin mababa sa kanya o anumang bagay. Paimpol niyang pinanatili ang isang hindi pa gaanong pag-iisip na isip. Sa paglalagay nito ng diretsahan, nais niya ang isang mas magiting na tao na maging katuwang niya sa buhay. Gayunpaman, si Gerald ay ayaw sumama sa kanya dahil lang sa ayaw niyang makitungo kay Maya ng higit pa kaysa sa kailangan niya, habang siya ay matapat na nais na tanggihan ang mungkahi ni Vincy. Doon mismo at pagkatapos, tila nais ni Vincy na magkaroon ng isang mahabang pakikipag-chat sa kanya mula sa sandaling sila ay muling nagkita noong nakaraang araw. Hindi niya talaga maitanggi na gusto niya ring makipag-chat kay Vincy. Kung tutuusin, napakatagal mula nang huli silang magkita. Ang pag-iisip tungkol dito ay naging mas mahirap para kay Gerald. Natanggihan ang kanyang paanyaya. Dahil ang mga resulta ng Jade Pendant ay hindi mawawala hanggang sa medyo mas mahaba, kalaunan ay tumango si Gerald ng bahagya bilang tugon, hindi nais na bigwan si Vincy. Vincy, ikaw. Sa sandaling iyon, si Maya at ang iba pa ay nakaupo sa tabi ng isang mainit na bukal habang kumukuha ng litrato. Nang makita na isinama ni Vincy si Gerald, natigilan si Maya ng walang imek. Nalaman niyang kakaiba na gugustuhin ni Vincy ang isang tulad ni Gerald sa paligid. Aba, dahil nandito na rin siya, mag-chat lang tayo sama-sama. Ito ay kasing magandang pagkakataon na makahabol sa bawat isa. Panipi. Sagot agad ni Vincy.
Narinig iyon, medyo nag-fume si Maya bago lumingon upang tignan. Ang kabilang panig, si Jameer mismo ay hindi makikipagtalo kay Gerald. Sa halip, lumingon siya sa parehong Warren at Maya bago sinabi, ano sa palagay mo, hindi ba kamangha-mangha ang tanawin dito? Panipi, tiyak na may isang bagay ito. Sagot ni Maya, salamat sa ngayon, Jameer. Alam mo, sa susunod na dumating ka sa Mayberry, kukuha ako sa aking ama na gamitin ang kanyang mga koneksyon upang payagan kaming makapasok sa Wayfair Mountain Entertainment upang magsaya, ang ilan lang sa atin na magkakasama, sabi ni Warren. Pinag-uusapan mo ba yung sa Mayberry? Iyon ang marangyang lugar doon. Dalhin ang aking salita na tiyak na nasiyahan ka kung pupunta ka doon, Jameer. Sa totoo lang, kahit na isang tao mula sa Mayberry, hindi talaga ako nakatapak sa Wayfair Mountain Entertainment. Gayunpaman, marami akong naririnig tungkol dito. Hindi madaling pumasok kung ikaw ay isang random na walang tao, dagdag ni Maya habang pinakakawala ang isang mabigat na buntong hininga. Ang paraang sinabi niya rito ng mas maaga, malinaw na mayroong ilang mga uri ng koneksyon ang ama ni Warren. Matapos marinig ang sinabi ni Maya, tinapik lang ni Warren ang sarili nitong dibdib. Bago sabihin, magiging 5 lang tayo. Ikaw, ako, Jameer, Vinci, at Leonard. Panipi, malinaw kung bakit sinasadya niyang banggitin ang 5 pangalan na iyon. Ngayon kailangan kong makita ang Wayfair Mountain Entertainment para sa aking sarili noon. Panipi, syempre ginagawa mo, gayon din, ang sinumang nagnanais na pumasok sa lugar na iyon ay nangangailangan ng isang tiket sa pagpasok. Hindi ka basta-basta makakalusot sa lahat. Panipi, habang sinasabi niya iyon, bahagyang inilibot ni Maya ang kanyang mga mata sa direksyon ni Gerald. Ito ay malinaw na tulad ng araw na siya ay makang sa kanya. Ano pa ang masasabi ko rito? Hindi nila alam na ako ang nagmamay-ari ng lugar na iyon. Kudlit, tumingin doon, hindi ba pamilyar ang batang babae na iyon? Diyos ko, Vinci, bilasan mo, tumingin ka dyan, sinabi ni Maya na wala sa asol habang nagsisimulang ituro ang tuwid sa isang batang babae na nakatayo sa tabi ng mainit na bukal. Kabanata 673. Hindi ba siya ang sikat na tanyag na tao, James? *man. 2. Think na talagang mabangga natin siya dito. Bulalas ni Maya, malinaw na nagulat, habang may kamalayan ako na ang tanawin ng lugar na ito ay paminsan-minsan na binibisita ng ilang mga kilalang tao na nais na magkaroon ng ilang kasiyahan pagkatapos na dumalo sa mga pag-andar. Sa County Salford, hindi ko akalain na nakikita ang mga ganito katiting na artista tulad ng Yuna dito. Sinabi ni Vinci, pantay na nagulat. Ang kanyang sorpresa ay ginagarantiyahan. Pagkatapos ng lahat, nag-aral na siya at nagtatagpa ng sarili niyang negosyo sa County Salford. May kaunti tungkol sa lugar na hindi niya alam. Agad na sumunod ang isang tawa. Kung tama ang naalala ko, hindi ka talaga naging tipo ng pag-idolo sa mga kilalang tao, di ba Maya? Ang tanging pagbubukod sa panuntunang iyon ay Yuna. Sobrang hinahangaan mo siya noong high school na. Nag-paste ka pa ng mga poster ng Yuna sa tabi ng iyong kama. Panipi, narinig iyon, tumanggo si Maya bilang pagsang-ayon bago sabihin. Tama iyan. Gusto ko siya dahil sa disiplina niya sa sarili. Nakita ko na ang lahat ng kanyang trabaho at dinidisiplina ko pa rin ang aking sarili alinsunod sa kung paano niya ito ginagawa. Panipi, kaya ano pa ang hinihintay mo? Tingnan, maraming tao ang lumalapit sa kanya upang makuha ang kanyang lagda. Magmadali, tayo doon at kumuha ng isa para sa ating sarili. Panipi, fair na nating magkasama ang kanyang autograph. Sabi ni Vinci, sa paghusga mula sa kanyang tono na nag-iisa, maliwanag na gusto din ni Vinci si Yuna. Mismong sina Jameer, Leonard, at Warren mismo ay hindi utol sa panukala ni Vinci sa lalong madaling panahon. Kung tutuusin, si Yuna ay katulad ng isang diyosa sa paningin ng publiko. Habang maraming mga batang babae ang nagkagusto sa kanya, mas maraming mga kalalakihan ang nakakita sa kanya bilang pag-ibig ng kanilang mga pangarap. Si Gerald mismo ay tagahanga ni Yuna. Pagkatapos ng lahat,
Ang tanyag na tao ay napakaganda at nagkaroon ng isang napakakaakit-akit na ugali. Gayunpaman, ang bagay na pinakaakit sa kanyang mga tagahanga ay kung paano siya bumaba sa lupa at palakaibigan siya. Kung tama ang naalala niya, nagtrabaho si Yuna sa ilalim ng isa sa mga kumpanya ng pelikula at telebisyon ng kapatid na babae ni Gerald sa Yanken. Sumama ka na ngayon, Gerald. Pumunta tayo snap ng ilang mga larawan kasama siya. Hindi araw-araw na nagagawa natin ito. Panipi, tumawag kay Vinci. Paimpol na tumango si Gerald, isang ngiti sa labi. Alam na alam niya na kung talagang gusto niyang magkaroon ng litrato kasama si Yuna, kailangan lang niyang tawagan siya. Hindi talaga kinakailangan na magmadali si Gerald upang makakuha ng gayong pagkakataon. Si Vinci mismo ay agad na nagsimulang mag-jogging papunta kay Yuna pagkatapos tumawag kay Gerald. Nang makita na wala na ang pansin niya sa kanya, ngayon o hindi kailanman para kay Gerald na tuluyang makalusot. Gayunpaman, sa oras na siya ay lumingon, nakita niya ang ilang mga sobrang bihis na batang babae na naglalakad palabas ng entertainment center. Nakapalibot sa kanila ang maraming mga tanod. Habang ang mga batang babae ay pantay na maganda, tila hindi sila mga kilalang tao. Mula sa maaaring ipalagay ni Gerald, sila ay ilang mga run-of-the-mill na mayamang mga binibining. Sa kabila nito, marami sa mga kalalakihan na una nang nagnanais na kumuha ng litrato kasama si Yuna ay nagyelo sa lugar kapag napansin nila ang mga batang babae. Ang ilan sa kanila ay malapit na ring mag-drool. Kahit si Gerald ay tila natigilan sandali. Gayunpaman, hindi ito dahil sa kanilang kagandahan. Sa halip, ito ay dahil sa napagkamalan ni Gerald na pinuno ng pangkat, o kahit papaano ay ipinapalagay niya na siya ang pinuno, na si Keita. Kung kailangan niyang puntos kung gaano kalapit ang batang babae sa Keita, bibigyan ni Gerald ng solidong 7 sa 10. Pagdaan ng mga batang babae kay Gerald, tila napansin ng Keita clone na nakatitig sa kanya si Gerald. Bilang tugon, bigyan siya ng isang itsura ng pagkasuklam bago umalis sa kanyang pangkat. Pareho silang magkamukha. Napaisip si Gerald sa sarili. Kasunod sa kaisipang iyon, agad siyang nagsimulang maglakad patungo sa isang puntong panunood sa gilid ng bundok. Kahit na napansin niya ang grupo ng mga batang babae bago sila umalis, nagtaka muli si Gerald nang makita niya kung anong uri ng mga kotse ang kanilang sinasakyan. Upang bumaba ng bundok, isang malaking pangkat ng mga Rolls-Royce Phantom Extended na mga kotse ang inihanda para sa mga batang babae. Magkasama, ang mga kotse ay tumingin kamangha-manghang. Ang mga batang babae ay tiyak na pantay makapangyarihan at mayaman. Kumita ako ng napakalakas na halaga ngayon. Hindi ba masarap kung maraming mga kababaihan tulad ng kanilang sarili ang dumating dito sa hinaharap? Sinabi ng isang boses sa sandaling iyon bago Choklem. Nakatingin sa kanyang tagiliran, nakita ni Gerald na ang boses ay nagmula sa isang mabilog, nasa katanghaliang lalaki na nakatingin din sa umaalis na pangkat ng mga sasakyan habang sabay na binibilang ang salansan ng pera sa kanyang kamay na masaya. Nakikita kung paano kumita ang lalaki nang hindi bababa sa ilang $1,000 mula sa mga batang babae. Ipinalagay ni Gerald na siya ay isang uri ng walang lisensyang gabay sa paglilibot. Sir, alam mo bang saang pamilya nagmula ang mayamang binibini? Tanong ni Gerald habang diretso sa point. Napansin kung gaano kagamit ang bihis ni Gerald, pagkatapos ay iniskan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa bago sinabi, ahem. Paano ko malalaman? Alam ko lang na ang kanilang pinuno ay mayaman at maimpluwensyahan. Panipi. Habang sinabi niya iyon, nagpatuloy ang bilang ng lalaki sa pagbibilang ng kanyang pera. Kitang-kita ang pinapahiwatig niya kay Gerald. Pagkatapos ay kinuha ni Gerald ang $300 mula sa kanyang bulsa bago ibigay ito sa lalaki habang sinasabing, siguro, may nalalaman ka pa tungkol sa kanila ngayon. Masayang kinuha ng lalaki ang pera sa kamay ni Gerald bago sinabi, para malinaw lang kami, hindi ako humingi ng anumang pera mula sa iyo. Kusa mong ibinigay ito sa akin. Alinmang paraan, kung pinag-uusapan mo ang tungkol sa pinakamayamang binibini sa pangkat. 2 beses siyang pumunta dito.
Sa kabila ng pagiging isang pro, sa pagiging mad-ulash sa County Salford, nalulungkot akong sabihin na kahit na hindi ko alam kung saang pamilya siya nagmula. Ang alam ko lang ay siya ay maruming mayaman at napaka-impluwensya. Ang impormasyon tungkol sa kanya ay hindi madaling makarating, kahit na direkta mong tinanong siya tungkol dito. Panipi, sa sandaling natapos ang kanyang pangungusap, ang tao pagkatapos ay mabilis na tumakbo. Kabanata 674. F***sick. Naiwan si Gerald na walang imik matapos itong makita. Alam niya na ang nasa katanghaliang lalaki ay nagsisinungaling. Tiyak na maraming nalalaman ang lalaki tungkol sa dalaga. Still, that girl really resembled Keita. Pwede ba siyang maging susi sa isa sa mga pahiwatig? Tulad ng pagtakbo ni Gerald na habulin ang matambok na tao upang higit pang tanungin siya tungkol dito, isang biglaang pag-ingay ang maririnig na paparating sa isang lugar malapit sa lugar ng mainit na bukal. Lumayo ka na, narito na si G. Linton. Tumabi, kayong lahat. Panipi, narinig iyon, lumingon si Gerald upang makita ang ilang mga tanod na nililinis ang karamihan na nagsisikap ding kumuha ng litrato. Kasama si Yuna, hindi nagtagal bago ang isang mayaman na tagapagmana ay sumunod sa pansin ng pansin. Naglalakad papunta kay Yuna na ang dalawang kamay ay nasa kanyang bulsa. Nang makita ng mga lokal kung sino ang dumating, agad silang umatras sa gilid. Si Maya mismo, na naghintay ng mahabang panahon upang kumuha ng litrato kasama si Yuna, ay magpapalitrato lamang sa kanya nang may isang bodyguard na kumatok sa kanya na pinapanta sa lupa ang telepono ni Maya. Ano sa palagay mo ang ginagawa mo? Nag-aalalang tanong ni Maya. Anong gagawin natin? Anong ginagawa mo? May nais talakayin si G. Linton kay Yuna. Ngayon mag-scram. Galit na sagot ni bodyguard. Maya, dito na. Mabilis. Tinawag si Jameer na nakatabi kasama ang pangunahing karamihan ng tao. Ang kanyang mukha ay kasalukuyang mapatla bilang isang shade. Habang kakilala lang niya kay Maya ng maikling panahon, alam niya na si Maya ay isang taong may maikling fuse. Upang maiwasan siyang gumawa ng kahit anong kalokohan, kaagad siyang sumugod upang hilahin din siya sa tagiliran. Ano ang malaking ideya? Tanong ni Maya, malamig ang ekspresyon nito. Yung lalaking dyan, iyon si G. Linton, kung hindi ay kilala rin bilang Yoav Linton. Siya ang batang Panginoon ng isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa County Salford. Tila mayroong isang uri ng baka sa pagitan nila ni Yuna, kaya mas makabubuti sa amin na huwag makialam sa kanilang mga gawain. Mabilis na sagot ni Jameer. Narinig ni Gerald na kara-rating lang sa eksena ang sinabi ni Jameer. Kaya't tila ang taong Yoav na ito ay tila isang mayabang at walang awan na tao. Ano ang plano mong gawin? Sinabi ng isang lalaki na tila ahente ni Yuna, habang siya ay umusad sa sandaling nakikita niya ang mga gwardya ni Yoav na lumilikha mula sa kung ano ang maaaring tipunin ni Gerald matapos marinig ang kanilang talakayan ng ilang sandali. Inanyayahan ng kumpanya ng Yoav si Yuna na maging tagapagsalita para sa kanila. Sa nakaraan, gayunpaman, tinanggihan niya ang kanilang alok. Noon, dahil si Yuna ay kasalukuyang tagapagsalita ng kanyang karibal na kumpanya, mukhang si Yoav ay lumago tungkol dito. Gayunpaman, hindi natapos ang mga komplikasyon ng insidente. Habang si Yuna ay patungo sa County Salford sa oras na ito, ang kanyang landas ay nablock ng maraming mga kotse. Mahalaga, sinusubukan ng mga tauhan ni Yoav na pilitin siyang bumaba mula sa pagiging isang tagapagsalita para sa kanilang karibal. Gayunpaman, naninigas si Yuna sa kanyang pangwakas na desisyon. Ang lahat ng ito sa huli ay humantong sa mga kaganapan sa ngayon. Si Yoav mismo ay maliwanag na kasing lakas at maimpluwensyang inilarawan ni Jameer. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang isang malaking pangkat ng mga tao ay kasalukuyang nagmamasid sa sitwasyon, wala sa kanila ang naglakas loob na kunan ng litrato ang eksena. Nasabi ko na ito, at uulitin ko ito. Hindi ko ito gagawin. Matigas, nasagot ni Yuna. Ikaw F***king asong babae. Huwag mo akong sisihin sa pagiging unalong tao noon. Panipi. Nang masabi iyon,
ang ilan sa mga tanod ay nagsimulang takutin. Ang pagtulak kay Yuna sa paligid. Nang makita ito, ang sariling mga tanod ni Yuna ay sumulong upang protektahan siya. Hindi nagtagal at sumiklab ang hidwaan na nagreresulta sa mga tanod mula sa parehong partido na nakikipaglaban sa bawat isa. Tulad ng ilang mga batang babae ay nagsimulang sumisigaw sa takot. Simpleng sinabi ni Maya, "Ano ang mga ganid?" Nasa sandaling iyon nang makita niya si Yoav na umaabot sa kamay upang hawakan ang buhok ni Yuna. Nang makita iyon, kaagad na ginawa ito ni Maya, dali-daling hinayla si Yuna sa tagiliran. Bilang isang resulta, si Yoav, nauna nang nagplano sa paghawak sa buhok ni Yuna upang mapanatili ang kanyang balanse sa lalong madaling panahon ay natagpuan niya ang kanyang sarili na nahuhulog ng direkta sa konkretong sahig. Dahil sa pagiging mayabang na tao, inakala niya na isang kamay lang ang kailangan niya upang yankin siya patungo sa kanya, kaya naman nasa kamay niya ang kanyang kaliwang kamay. Napatunayan na iyon ay isang malinaw na pagkakamali dahil hindi niya nagawang masira ang kanyang pagkahulog gamit ang isang libreng kamay lamang. Nagsimulang damyugo ang ulo ni Yoav sa sandaling tumama ang kanyang noo sa lupa. MG. Linton. Sigaw ng lahat ng kanyang mga bantay ng sabay. Lahat ng mga ito ay pantay na kinikilabutan sa tunog. AY675C. Kanina pa binulag ng galit si Yoav. Upang mapatunayan ang kanyang pangingibabaw, isinuksok niya ang isang kamay sa kanyang bulsa, upang lamang mapatunayan kay Yuna na maaari niyang turuan siya ng isang aralin nang hindi na kinakailangang gamitin ang pareho niyang mga kamay. Nagulat siya, hindi lamang nakataka si Yuna sa kanyang hawak na hindi nasaktan, siya ay sa oras na iyon na dumudugo sa noo niya. Ang kanyang mga bodyguard ay pawang naparalisa sa takot nang makita nila ito, at maging ang mga gwardya ni Yuna ay nagyelo sa lugar. Si Yuna mismo ay ganap na namumutla. Isang madugong eksena ito. At nasa County Sulphur din sila. Tiyak na mahirap sabihin kung ano ang susunod na mangyayari. Huwag mong hayaang makatakas ang babaeng iyon. Siya ang pumalo kay G. Linton. Sigaw ng isang tanod habang tinuturo si Maya. Ako, hindi ko siya binugbog. Sagot ni Maya, medyo nanginginig. Ang boses nito, natigilan si Maya. Nais lamang niyang iwaksi ang sitwasyon na lumala pa. Gayunpaman, malinaw na ang mga bodyguard ni Yoav ay nakatingin sa kanya ngayon. Samantala, ang mga miyembro ng lugar ay dumating sa wakas matapos marinig ang mga reklamo tungkol sa hidwaan. Ang kanilang unang aksyon ay natural upang paghiwalayin ang karamihan. Kasabay nito, ilan sa mga kawani sa medisina ng lugar ay naipadala din upang gamutin at bendahe ang mga sugat ni Yoav. Kahit na ang mga tagapamahala ng magagandang lugar ay sumulong upang harapin ang mga resulta. Sa pagtatapos nito, hindi maraming tao ang nanatili sa lugar na iyon. Gerald at ang 5 iba pa, subalit, natural na kailangang manatili doon. Ginoo Linton, mangyaring payagan kaming ipadala sa iyo sa pribadong ward ng lugar na ito upang ipagpatuloy ang bendahe ng iyong mga sugat, sabi ng isa sa mga kawaning medikal. Mabuti, ngunit ang ilang mga tao dito ay hindi pinapayagan na umalis. Ungol ni Yoav sa isang galit na boses habang nakahawak siya sa kanyang gaanong nakabenda na ulo bago paalisan sa isang usungan. Hindi ko nga siya binugbog. Bakit hindi ako makaalis? Galit na, sagot ni Maya. Ano ang isang mapagmataas na tao na si Yoav? Pagkatalikod na sana ni Maya para umalis, agad siyang napahinto. Miss, ikaw at ang iba pa ay kailangang maghintay pa dito ng kaunti. Mangyaring maunawaan na kung simpleng umalis ka lamang ng ganito, hindi kami makapagbibigay ng wastong paliwanag sa mga Linton. Sa ngayon, manatili ka lamang dito at makikita natin kung paano iikot ang mga bagay sa sandaling bumalik si G. Linton. Panipi, mapapatunayan ko ito. Hindi niya ito binugbog. Pa-impel niya. Akong hinayla sa gilid, paliwanag ni Yuna habang nakatingin kay Maya bago tumanggaw ng bahagya, pasasalamat na panandaliang nasasalamin sa kanyang mga mata. Miss James, mangyaring subukang unawain ang aming sitwasyon. Bagaman tiyak na hahakbang tayo upang maiwasan ang maraming
Pag-aaway, kailangan muna nating makita kung ano ang reaksyon ng mga Linton bago malutas ang issue. Sagot ng manager sa pagbitiw sa tungkulin. Habang totoo na ang kaganapan ay naganap sa magandang lugar. Kahit na ang tagapamahala ay hindi kayang harapin ang gayong issue, si Jemir mismo ay naghiwalay ng malamig na pawis sa buong panahong ito. Kung naalala ko ng tama, si Yoav ay hindi kailanman nagdusa ng anumang pagkalugi dati, kahit na noong bata pa siya. Ngayon na ang kanyang ulo ay nasugatan at matatag siyang naniniwala na si Maya ang naging sanhi nito, dahil kasama ko si Maya. Ngayon, tiyak na ma-target din ako. Talagang sigurado si Jemir na ang kanyang pamilya ay wala. Kumpara sa mga Linton, walang paraan na makakabawi sila kung talagang nagdamdam si Yoav kay Jemir. Sa takot sa pinakapangit, tinawag niya agad ang kanyang ama, nauutol sa buong oras. Tulad ng para kay Vince, hindi niya kailanman natagpuan ang kanyang sarili na nakaharap sa gayong kahirapan. Takot na takot, siya ngayon na walang babala, naluha siya. Gayunpaman, naiintindihan ang kanyang reaksyon. Kung tutuusin, siya ay isang batang babae na katatapos lamang at nagsimulang gumawa ng sarili niyang negosyo. Hindi pa siya nakikipag-ugnay sa malalaking pag-shot tulad ng Lintons, na lalong nagpalakas ng kanyang takot. Kahit si Leonard ay kinilabutan sa puntong halos lumuluha. Pinipigilan ang luha niya, tumawag din siya sa kanyang ama upang humingi ng payo. Lahat kayo ay hindi dapat matakot. Kung sabagay, wala ka talagang ginawa. Tutulungan kita na magsisi. Sinabi ni Yuna, nakikita kong gaano sila takot. Napansin ng tanyag na tao na lahat sila ay nasa 20s at inisip na karamihan sa kanila ay nagtapos lamang sa unibersidad. Sa kabila ng alam na nakikipag-usap siya sa isang malaking pagbaril, humakbang pa rin si Maya upang maiwasan na masaktan si Yuna. Paano kaya natiis ni Yuna na makita siya at ang kanyang pangkat na may kasalanan sa kanya? Likas lamang sa kanya na nais na kalmayan sila. Habang totoo na alam ni Yuna na walang nagawang mali si Maya. Ang kalmado niyang panlabas ay naiiba sa unti-unting lumalaking takot sa kanyang isipan sa mga sandaling iyon. Siya rin ay matapat, na bahagyang natakot habang nagpatuloy sa pag-iisip kung paano haharapin ang sitwasyon. Makalipas ang ilang sandali, nakipag-ugnay si Yuna sa kanyang kumpanya bago ay talye ang lahat ng nangyari sa kanila. Nakikita ko, napakahusay, panipi. Makalipas ang ilang sandali na pag-uusap, naging malungkot ang ekspresyon ni Yuna. Paano ito, Yuna? Tanong ni Maya sa medyo nag-aalalang tono. AY676AK. Pinalibutan agad ng grupo ni Maya si Yuna. Si Yuna mismo ang umiling habang siya ay sabik na ipinaliwanag. Kahit na ang mga tao sa aking kumpanya ay balisa rin ngayon. Ngayon, nag-iisip pa rin sila ng mga paraan upang malutas ang issue. Nakipag-ugnay pa sila kay G. Zatter. Gayunpaman, dahil nagtamo ng tunay na pinsala si Yoav sa oras na ito, nag-alala ang aking kumpanya na kahit na si G. Zatter ay hindi magagawang hawakan ang sitwasyon ng maayos. Ano pa, ako ay isang simpleng tanyag na tao, kaya tiyak na hindi siya magkakaroon ng pagkalagas sa mga Linton dahil lamang sa akin. Habang totoo na si Yoav ang unang nagpukaw ng hidwaan, ang katotohanan na siya lang ang nasaktan. Ang nagpapalubha sa lahat, panipi, kung hindi lang nasaktan si Yoav, madali sanang malutas ni Barry ang issue. Sobrang komplikado ang lahat ngayon dahil sa pinsala na kanyang natamo. Hindi nila masabi kay Barry na guluhin ang mga Crawfords alinman, sapagkat iyon ay halos katumbas sa kanilang pagbitiw sa kanilang mga trabaho doon at pagkatapos. Wala lamang isang walang sapat na hanggal upang subukang masisi ang para sa isang pangunahing isyu, lalo na't nagsasama lamang ito ng isang solong kilalang tao at ilan sa kanyang mga tagahanga. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Vince. Naiiyak pa rin. Manatiling kalmado tayo sa ngayon. Susubukan kong gamitin ang aking sariling mga koneksyon upang matulungan ang sitwasyon. Kanino ako dapat humingi ng tulong, Lila? Panipi. Nilingan siya ng ahente ni Yuna matapos marinig ang pagtawag sa kanyang pangalan. Pagkatapos ng isang maikling pag-pause, sinabi ni Lila, kalimutan natin ang tungkol sa entertainment center sa ngayon. Sa ngayon,
Nasa isip ko ang isang solong tao. Hanggat maaari nating makuha siya upang tulungan kami, marahil ay maayos tayo sa huli. Ano pa, ang kailangan lang niyang gawin ay sabihin ang ilang mga bagay. Para sa amin, Panipi, ituloy mo. Sino ito? Tanong ni Yuna. Naaalala mo noong may nagtanong sa iyo para sa iyong impormasyon sa pakikipag-ugnay sa iyong palabas noong isang araw. Yul Holden. Kung naaalala ko ng tama, noong nag-organisa siya ng isang malaking pagdiriwang na dinaluhan mo, hindi ba niya sinabi na maaari mong tanungin siya para sa tulong sakaling may mangyari? Panipi, Yul Holden. Ang sobrang mayamang taong iyon mula sa Surges City, Yul. Panipi, malinaw na narinig ni Maya at ng iba pa ang tungkol kay Yul dati. Habang nagulat sila habang nakatingin sa isa't isa, sabay silang tuwang-tuwa. Kung talagang pinahiram sila ni Holden ng isang kamay sa ito, ang buong sitwasyon ay magiging mas madali upang harapin. Iyon lamang ang pagpipilian na mayroon kami na nakikita ko sa ngayon. Alam mo, si Holden ay may alam ng maraming mga mayamang tagapagmana, kahit na ang engranding partido na nabanggit ko kanina ay hinanda ni Holden para sa isang misteryosong mayaman na mana. Maaari kong ligtas na sabihin na mayroon siyang patas na bahagi ng mga trick at koneksyon sa kanyang manggas. Kung magagawa naming tulungan kami, hinuhulaan ko na ang sitwasyon ay malulutas sa pamamagitan lamang ng isang simpleng tawag sa telepono. Panipi, sige, susubukan ko. Sagot ni Yuna, medyo tumanggo habang sinisimula ng pagdayal sa numero ni Yul. Matapos ang isang maikling sandali, kinuha ni Yul ang telepono. Habang siya ay nagulat na siya ay tumawag sa kanyang tumawag. Nang napakabilis, hindi siya nag-aksaya ng oras sa pagdetalye ng mga ins at out ng insidente. Ilang sandali pa ay tinapos na ni Yuna ang tawag na may ngiti sa labi. Mabuti na ang lahat ngayon. Sinabi sa akin ni Holden na gagamitin niya ang kanyang mga koneksyon upang matulungan kaming malutas ang isyong ito. Panipi, narinig iyon, si Maya at ang iba pa ay natuwa. Lalo na ito para kay Maya dahil ang kanyang pangunahing dahilan sa pagiging sa County Salford ay upang sumailalim sa isang lihim na misyon. Nag-alala siya na ang lahat ng uri ng mga isyo ay lilito upang hadlangan ang kanyang misyon bago sumang-ayon si Holden na umalis. Habang hinihintay nila ang susunod na tawag ni Holden, si Maya at ang iba pa ay nakatayo sa paligid ni Yuna na naglalarawan sa mga kaganapan ng partido na dati nang na-host ni Holden. Dahil ito ang kanilang kauna-unahang pagkakataon na napag-uusapan ng labis sa isang tanyag na tao na kanilang inidolo lahat. Natural sa kanilang lahat na maging nasa sabik. Sa kabilang banda, si Gerald ay medyo hindi mapalagay na nandoon kanina pa siya nakahanda na ipahiram kay Maya at sa iba pa kung sila ay talagang nasa isang patay na. Pagkatapos ng lahat, si Yuna ay pan-technical din na kanyang sakop. Kahit na wala si Yuna sa equation, hindi sana siya nakatayo doon na walang ginagawa kung alam niyang nasa problema sila. Matapos marinig na handa si Yul na tulungan sila, alam ni Gerald na hindi na niya kailangan pang lumipat. Gayunpaman, hindi nagtagal matapos ang tawag ni Yuna nang makatanggap si Gerald ng isang line message mula kay Yul. Haha, may kailangan ako ng tulong mo sa kapatid, ano? Panipi, nang mabasa ang kanyang mensahe, hindi mapigilan ni Gerald na mapangiti ng mapait. Nahulaan niya kung ano iyon. Gayunpaman, nagkunwari siyang walang alam tungkol sa sitwasyon at nagpatuloy na tanungin si Yul tungkol sa kung anong uri ng tulong ang kailangan niya. Tulad ng inaasahan, nais ni Yul na makipag-ugnay kay Gerald kay Zack upang magamit ni Zack ang kanyang sariling mga koneksyon upang hawakan ang mga lintan. Si Yul mismo ay nagustuhan na humingi ng tulong kay Zack dahil hindi niya mas gusto na humingi ng tulong sa kanyang ama sa tuwing siya ay nakaharap sa problema. Gayunpaman, pagkatapos humingi ng tulong kay Zack sa maraming okasyon, maging si Yul ay nahihiya na humingi ng tulong sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit humihingi ngayon ng tulong si Yul kay Gerald. E di sige, sagot ni Gerald, mapait pa rin ang ngiti niya. Hindi nagtagal, idinetalye niya ang buong pangyayari kay Zack at
Sinimulan agad itong gawin ni Zack. Makalipas ang kalahating oras, nag-alala si Yuna na halos magpadala na siya ng mensahe kay Yul upang tanungin siya tungkol sa sitwasyon. Bago niya mahit ang send button, nakita nilang lahat ang manager ng lugar na tumatakbo papunta sa kanila. Miss James, inabisuhan lang kami ni G. Linton na ang buong issue ay nalutas na. Kalilimutan na niya ang tungkol sa nangyari ngayon. Kaya maaari kayong lahat umalis ngayon. Relay ang manager. Sige na nga. Salamat, manager, sagot ni Yuna bago umungol ng mahabang hininga. Si Maya at ang iba naman, simpleng nagkatinginan sa isa't isa. Gaano kahanga-hanga si G. Holden, AY677AY. Maraming salamat sa pagharap sa sitwasyon, Yuna. Alam mo talaga, ang maraming tao. Tuwang-tuwa na sabi ni Maya. Bakit mo nga ba ako pinapasalamatan? Dapat ako ang nagpapasalamat sa inyong lahat, habang nais kong hindi bababasa. Paggamot sa iyo at sa iyong mga kaibigan sa isang tamang pagkain. Para sa pagtulong sa akin, masakit sa akin na sabihin na kailangan kung bumalik sa kumpanya kaagad. Paano naman narito ang aking numero? Kung nagkakaroon ka ng anumang problema sa hinaharap, huwag mag-atubiling ay ring ako. Panipi, malinaw na nararamdaman pa rin ni Yuna ang pasasalamat kay Maya sa pagtahak upang iligtas siya kanina. Dahil alam din niya na si Maya ay isang taos-pusong tagahanga niya. Makatuwiran para kay Yuna na maging partikular na mag-alala sa kanya, matapos iwan ang kanyang impormasyon sa pakikipag-ugnay kay Maya, umalis siya sa eksena. Super naiinggit ako sa iyo Maya, upang isipin na talagang makakakuha ka ng magagaling na aklat ni Yuna. Sabi ni Vinci, kaagad na umalis si Yuna. Hindi ito kamangha-mangha. Alinmang paraan, umalis muna. Tayo, nakakahiya kung hindi sinasadya nating mabangga ulit ang mga taong iyon sa paglaon. Panipi, habang hindi malinaw na ipinakita ito ni Maya, siya ay higit na masaya. Gayunpaman, dahil totoo na wala sa iba pa ang nasa mood na mag-enjoy sa kanilang sarili, ang desisyon na umalis ay sumang-ayon. Bago umalis, gayunpaman, lumingon si Maya kay Gerald. Umalis muna kayo, manatili ako rito, sinabi ni Gerald, iniisip na. Nagpapahiwatig si Maya na umalis na siya sa kanila. Manalo ka, totoo bang ipinapalagay mo na nais kong umalis ka? Kasama kami. Hindi, Gerald, simpleng lumingon ako sa iyo upang sabihin sa iyo ang isang bagay. Sa nakaraan, wala kang ibang pupuntahan para sa iyo bukod sa iyong average na mga resulta sa akademya. Kahit papaano mayroon ka pa rin. Ngayon gayunpaman, ako ay may tunay na dahilan upang tuluyang magmura sa iyo. Pagkatapos ng lahat, ikaw ang uri ng basura na lilito lamang kung ang mga mabubuting bagay ay naruroon. Ngunit kapag nangyari ang masamang bagay, tahimik ka lang na tatayo sa gilid. Talagang naiinis ka sa akin, alam mo. Nginisyo ni Maya na may zero filter sa kanyang mga salita. Huwag sabihin ang ganyang mga bagay kay Gerald. Lahat ay takot, na walang kabuluhan kanina, sagot ni Vinci. Sa katunayan, hindi ko ito tatanggihan, ngunit paano siya nakakilos? Nang napakabilis noong una siyang sumunod sa amin ng mas maaga, hindi pinapansin iyon, marahil ang iba sa iyo ay hindi ito namalayan, ngunit nakita ko si Gerald na sneakily na lumilipat sa gilid kanina. Ang anak na iyon ng baril ay tiyak na nagsisikap na makalusot kung ang mga bagay ay hindi maayos. Nakita ko ito sa aking sariling mga mata, alam mo, hindi mo ba simpleng nahanap na nakakainis iyon? Galit na ungol ni Maya. Ang sinabi ni Maya ay hindi maaaring maging malayo sa katotohanan. Ang ipinapalagay niya na sinusubukan niyang makalusot ay simpleng paglipat niya sa gilid upang may padala kay Zack ang mensahe sa linya kanina. Malinaw sa araw na hindi ito naiintindihan ni Maya. Gayunman, nanahimik lang si Gerald. Wala siyang kailangang ipaliwanag sa kanya. Kain na lang tayo sa isang lugar, Maya. Huwag sayangin ang iyong lakas sa pagsubok na kausapin siya, sabi ni Jameer sa oras na iyon. Narinig iyon, simpleng nagsimulang paghila palayo kay Leonard. Hindi sa anumang oras, nag-iisa ulit si Gerald. Napabuntong hininga lang si Gerald sa isip niya bago tumawa ng mapait. Sa pagtingin sa kanyang cellphone, naisip niya sa sarili. Napakaganda lang nito.
Ang isipin na ang isang pagagalitan ang aking gantimpala sa pagtulong sa kanya. Kudlit. Gayunpaman, mabilis niyang hinayaan itong dumulas. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang mas mahahalagang bagay na haharapin. Mas nag-alala pa siya tungkol sa insidente patungkol kay Keita. Sa pamamagitan nito, dali-dali siyang nagsimulang umakyat sa natitirang bundok. Ginoo Crawford, tawag ng matanda mula kanina nang nakangiti nang makita si Gerald na papalapit. Ang matandang lalaki ay nagpunta sa pangalang Waze, at siya ay isang master ng kaligrapya at anti-gang pagkolekta sa Timog Kanluran ng lalawigan ng Salford. Kaya, nagawa mo bang makilala ang mga pinagmulan ng piraso ng Jade G. Waze? Tanong ni Gerald. Narinig ang kanyang tanong, tumango si G. Waze bago sinabi. Talagang mayroon ako, habang totoo na nakilala ko ang pendant. Noong una ko itong nakita, kailangan ko pa rin ng kaunting oras upang maayos itong pag-aralan upang maging ganap na sigurado. Ngayon, sigurado ako nang walang pag-aalinlangan na ang tukoy na uri ng pendant na ito sa Jade ay maaari lamang mabibilang sa pamilyang Fenderson sa County Salford. Alam kong tiyak dahil ang bawat angkan ng pamilyang Fenderson ay nagmamay-ari ng katulad na pendant ng Jade. Ang isa pang kagiliw-giliw na bagay tungkol sa ganitong uri ng Jade pendant ay nanahahati sa 3 antas. Dahil ang partikular na pendant na ito ay na top rate, maipapalagay ko na ang may-ari nito na si Zora Fenderson, isang direktang inapo ng pamilyang Fenderson. Panipi, ang pamilya Fenderson. Habang iniimbestigahan ko ang maraming malalaking pamilya dito, ni hindi ko naranasan ang pangalang Fenderson, sabi ni Gerald habang tumango ito. Pasimpleng ngumisi si G. Waze nang marinig iyon. Hindi kita sisihin sa hindi mo pag-alam tungkol sa kanila, G. Crawford. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Fenderson ay nahiga ng mahigit sa ilang mga dekada ngayon. Napakahusay nilang gawin ito na halos walang anumang balita tungkol sa pamilya na magagamit sa publiko sa lahat. Noong nakaraan, ang pamilya ay itinuturing na medyo malakas at maimpluwensyang hindi lamang sa County Salford, kundi pati na rin sa natitirang Weston. Gayunpaman, sa isang gabi lamang, lahat ng mga balita tungkol sa pamilya ay tumigil sa pagkakaroon. Dahil sa kakulangan ng balita, mula sa Fendersons, wala nang nagsasalita tungkol sa kanilang pamilya. Panipi, Kabanata 678. Panipi tuldok. Ganun ba? Narinig iyon, kapwa nasiyahan sina Gerald at Keita. Si Barry mismo ay nakasimangot habang sinasabi, nabanggit mo na. Sa kabila ng pagiging isang malakas na pamilya, lahat ng mga balita patungkol sa kanila ay nawala sa isang solong gabi, tama. Nagtataka ako kung anong matinding pagbabago ang nangyari noon. Maaaring malugi na lang ang Fenderons. Panipi, iyon ay imposible. Kung tunay silang nalugi, paano nila pinatahimik ang mga reporter mula sa pag-uulat tungkol sa insidente? Sagot ni Gerald habang umiling. Ngumiti si G. Waze matapos marinig ang sasabihin ni Gerald. Ginoo, karapatan ni Crawford, para sa mga mula sa mas matandang henerasyon na tulad ko, naniniwala kami na ang pamilya Fenderson ay hindi talaga nahulog sa pagkalugi. Sa halip, naiisip namin na sumailalim sila sa eksaktong kabaligtaran nito. Sa halip na malugi, ang pamilya sa halip ay lumakas sa kapangyarihan, o hindi bababa. Sa iyon ang ipinapalagay namin. Anuman, ang pamilya ay hindi kailanman umalis sa lalawigan ng Salford, at nanatili pa rin sila dito. Hanggang ngayon, ang ilan ay nagteorya pa na marami sa mga pag-aari, na kabilang sa malalaking pamilya sa lalawigan ng Salford ay nakasalalay sa mga Fenderon. Gayunpaman, gaano man nila ito maimbestigahan, nabigo pa rin silang malaman ang anumang nauugnay sa teorya. Panipi, gano kaiba? Bakit ang Fenderons ay panatilihin ang isang mababang profile para sa walang magandang dahilan? Gayunpaman, batay sa iba't ibang mga pahiwatig na nahanap ko, ang mga mula sa pamilya Fenderson ay ipinakita ang kanilang mga sarili dati sa ilang mga kaganapan. O sinabi ni Zach, si G. Wayham mismo ay nakilala ang isang pambihirang kabataan na nakasuot ng katulad na pendant sa Jade sa Wendell City bago naisip ni Gerald sa sarili.
Habang iniisip niya ito, ang batang babae mula kanina ay sumagi. Ulit sa isip ni Gerald. Paimpol niyang kahawig ang Keita para ito ay maging isang pagkakataon. Bukod doon, mukhang mayroon din siyang napakalakas na pinagmulan ng pamilya. Test, maaaring ito ay talagang isang Fenderson. Ramdam ni Gerald na malapit siya sa katotohanan. Pagkatapos nito, pinasalamatan niya si G. Waze bago umalis kasama si Keita. Gayunpaman, bago humiwalay ng mga paraan kay Barry, sinabi sa kanya ni Gerald na magtanong tungkol sa pamilya Fenderson. Naturally, ang hangarin ni Gerald ay gawin siyang siyasatin ang batang babae bagaman hindi niya ito detalyado. Apo ko, kumusta ang iyong pagsisiyasat? Bakit ngayon ka lang bumalik? Tinanong si Finlay sa sandaling bumalik sila sa villa na inayos ni Barry para sa kanila. Sa sandaling nakita niya si Finlay, naisip ni Gerald sa kanyang sarili. Ang Salford Province ay bayan ng Finlay. Siya rin ay isang may kakayahang tao. Siguro kung may alam siya tungkol dito. Kudlit, maayos naman. Gayun din, G, mabilis, narinig mo na ba ang tungkol sa pamilyang Fenderson sa lalawigan ng Salford dati? Tanong ni Gerald habang kinakagat ang isang mansanas na inabot sa kanya ni Keita. Ano? Ang pamilya Fenderson. Naghahanap ka ba ng isang tao sa loob ng pamilyang iyon? Tanong ni G. Mabilis sa isang gulat na tono, nanlaki ang kanyang mga mata. Tayo ay, may alam ka ba tungkol sa kanila? Panipi, mangyaring sabihin sa amin kung may alam ka tungkol sa kanila. G. Mabilis. Napakahalaga nito sa amin. Dagdag ni Keita habang inaabot ang isang mansanas kay Finlay din. Ako, hindi ko pa naririnig ang tungkol sa kanila. Sa kabila ng pamumuhay sa lalawigan ng Salford sa loob ng maraming taon, hindi ko pa naririnig ang tungkol sa Fendersons. Tumugon kay Finlay habang umiling, mukhang naguguluhan. Nang makita ito, simpleng nagkatinginan sina Gerald at Keita. Wala ka ba talagang alam tungkol sa kanila? Ang totoo lang ang sinasabi ko. Sumagot si Finlay, kumagat sa kanyang mansanas. Narinig iyon, naramdaman ni Gerald na ang natitirang bakas na mayroon sila tungkol sa pamilya ay ang kanilang pinakamalaking isa. Rin, kailangan nilang malaman ang higit pa tungkol sa batang babae. Partikular ang kanyang pinagmulan. Nang maramdamang kailangan niyang maging mas tiyak, sinabi ni Gerald kay Barry na subukang kilalanin ang batang babae. Gayunman, sa kalaunan, hindi pa rin nakakalap si Barry ng anumang impormasyon tungkol sa kanya. Kahit na pagkatapos gumamit ng iba't ibang mga pamamaraan, bahagyang pananghinaan ng loob, nilingan ni Keita si Gerald bago nagtanong, ano ang dapat nating gawin ngayon, Gerald? Sa kanyang isipan, patuloy niyang iniisip ang tungkol sa parehong mga bagay. Sino ang nag-iwan sa akin sa nakaraan? At ano ang nagtulak sa kanila na gawin ang ganoong bagay? Kudlit, mismong si Gerald ang gustong alamin kung sino talaga ang babaeng iyon sa kanyang ama. Nais din niyang malaman kung talagang si Keita ay kanyang nakababatang kapatid. Sa sandaling iyon nang huminto sandali si Gerald bago lumiwanag ang kanyang mga mata. Huwag kang mag-alala, Keita. Maaari pa tayong magkaroon ng isa pang pagkakataon. Panipi, Kabanata 679. Isang pagkakataon. Nagtatakang tanong ni Keita. Sa kanyang isipan, naisip ni Gerald, ang walang lisensyang gabay sa paglilibot na nakilala ko kanina ay maaaring ang aming susunod na pinakamahusay na pagbaril. Pag-isipan nito, ang makinis na taong mabungal na tao ay niloko ako ng $300. Naalala ni Gerald ang sandali nang marinig niya ang kaguluhan. Malapit sa lugar ng hot spring nang ibibigay na lang niya sa isang lalaki ang isang isip niya. Dahil dito, nabigo si Gerald na makapagbahagi siya ng karagdagang impormasyon tungkol sa dalaga. Gayunpaman, natitiyak ni Gerald na siguradong maraming nalalaman ang lalaking iyon tungkol sa kanya. Kung sa bagay, sinabi, nang nasa katanghali ang lalaki ang kanyang sarili na 2 beses. Nang nandoon ang dalaga, matapos ang pag-iisip, hindi mahirap para kay Gerald na hanapin kung saan nakatira ang lalaki. Bandang tanghali na nang magmaneho si Gerald at ang kanyang mga tauhan sa bahay na walang lisensya sa tour guide. Pagdating, ang gabay sa paglilibot na nagpapasalamat sa bahay, ay kinilala si Gerald at agad na kinabahan.
Kung sabagay, niloko lang niya ang $300 mula kay Gerald na alam na hindi isang lokal si Gerald. Sa kasamaang palad, lokal o hindi, si Gerald ay nasa bahay na niya. Ngayon kasama ang isang pangkat ng mga itim na angkop na tanod na nakatayo sa likuran niya. Magandang araw po sir. Ano nga ba ang balak mong gawin? Tanong ng lalaking nasa edad habang kinakabahan siya. Naku, wala akong balak gawin. Pumunta lang ako dito upang makipagkita sa iyo. Sagot ni Gerald habang isinasok ang kanyang kaliwang kamay sa kanyang bulsa bago casual na pumasok sa bahay. Nang lalaki nang hindi man lang naghihintay na yayain pa siya. Nang nasa loob na siya, umupo kaagad si Gerald sa sopa ng lalaki. Habang papasok na rin ang mga sakop niya. Ang bawat isa sa kanyang mga nasasakupan ay parang mga lalaki na hindi dapat trifle. Paghanap ng remote ng telebisyon, nagsimulang mag-flip sa mga channel si Gerald. Siya ay sadyang kumilos tulad ng pagmamayari ng lugar kahit na hindi nag-abala na sabihin ang isang salita sa nasa katanghali ang lalaki. Nang makita iyon, lumamon ang lalaki, hindi sigurado kung ano ang gagawin dahil wala siyang ideya kung ano ang plano ni Gerald para sa kanya. Hindi alam kung ano pa ang gagawin, nagpunta siya kay Gerald bago sabihin, sir, sa palagay ko hindi ko na kailangan ng $300 na iyon. Kung titingnan mo, mapapansin mo na ang kalagayan ng aking pamilya ay hindi lahat na pinakamainam. Bilang karagdagan, mayroong parehong matanda at bata na nakatira sa bahay na ito. Makakakuha ako ng diretsyo sa puntong ito. Ako ay lubos na nangangailangan ng pera at inaamin ko sa pagdaraya sa iyo ng $300. Gayunpaman, hindi ko hinawakan ang isang solong sentimo ng pera na iyon, at malugod kong ibabalik sa iyo ang lahat ng ito. Panipi, ang mabilog na tao ay halatang naranasan sa kanyang bapor. Alam niyang basahin ng mabuti ang sitwasyon, at kasama si Gerald dito. Alam ng makinis na lalaki na hindi niya kayang magalit sa kanya. Narinig iyon, simpleng kinurot ni Gerald ang tulay ng kanyang ilong. Bagong ngumiti ng bahagya, huwag mo akong magkamali. Hindi ako narito upang makuha ang perang iyon. Sa kabaligtaran, kung handa kang makipagtulungan at sabihin sa akin ng kaunti pa tungkol sa isang bagay, bibigyan kita ng mas maraming pera. Panipi, narinig iyon, pilit na ngumiti ang matapang na lalaki bago sinabi. Tungkol ba ito sa mayamang binibini mula dati? Bakit ka interesado sa kanya, Ginoo? Panipi, nang hindi man lang hinihintay na magsabi pa si Gerald, isang tanod na nakatayo sa tabi niya ay agad na sinaman ng tingin ang lalaking nasa edad na. Naiintindihan ko naman. Hindi ko dapat tanungin kung ano ang hindi naaangkop. Nakuha ko na. Hindi alintana, minsan ko lang talaga siya nakilala. Habang alam ko na siya ay parehong mayaman at maimpluwensyang, totoo lang akong clueless tungkol sa kanyang pinagmulan. Gayunpaman, may alam pa ako. Kaedad mo siya at nag-aaral siya sa iisang paaralan ng aking anak. Kahit nakilala niya siya, sumagot ang tao bilang matapat hanggat maaari, alam na hindi siya maaaring guluhin kasama si Gerald. Tumayo siya, saka sumigaw, halika ka dito, Marvin. Ang mga taong ito ay hindi naghahanap ng gulo. Panipi, nakita ko. Pagdating, di nagtagal, ang pintuan ng tila isang silid tulugan ay sumabog at palabas ng isang matambok na binata. Ang hugis ng kanyang katawan ay halos magkapareho sa ama. Gayunpaman, nakakatawa kung paano ito ginawa ng nasa katanghaliang lalaki na parang ang mga taong darating upang magdulot ng gulo para sa kanya ay walang bago. Bilasan mo at sabihin sa mahusay na Ginoong ito ang tungkol sa mayamang binibini mula sa iyong paaralan. Well, parehas siyang misteryoso, makapangyarihan, at maimpluwensyahan sa aming paaralan. Habang nag-aaral siya sa klase sa tabi ng minahan, magkasama kaming klase ng unyon. Gayunpaman, hindi siya nagsabi sa amin ng isang salita. Lahat tayo ay lantarang kinilabutan sa kanya at wala talagang naglakas loob na gumawa ng inisyatiba na makipag-usap sa kanya, kahit na ang mga guro, kahit na sino talaga ang maaaring sisihin sa amin kung palagi siyang napapaligiran ng napakaraming makapangyarihang mga bodyguard.
Sagot ni Marvin na may chuckle. Gayunpaman, umupo ako sa hilera sa tabi niya paminsan-minsan, upang tingnan ang pag-uusap sa kanyang mga kaibigan. Dahil dito, napagtanto kong nasisiyahan silang maglakbay sa buong lugar. Ito rin ang dahilan kung bakit ang aking ama ay nagawang kumilos bilang kanilang gabay sa lugar sa magandang lugar. Panipi, kaya't ang matambok na binata ay pantay kasing nakakatawa tulad ng kanyang ama. Malinaw na ang lahat ng kanyang ginawa ay nagsilbi upang matulungan ang kanyang ama na magkaroon ng mas maraming negosyo. Anuman, matapos marinig ang sasabihin ni Marvin, mas naintriga si Gerald ng dalaga. Isang misteryosong tao siya. Kabanata 680. Sa pamamagitan ng pag-uugnay ng bagong impormasyon sa mga pahiwatig na dati niyang natuklasan, maaaring moari ni Gerald na ito ay tulad ng sinabi ni G. Ways. Ang mga Fenderen ay malakas pa rin, subalit tila sila ay nagtatago mula sa isang bagay. Naramdaman din ni Gerald na hindi niya sinasadyang maalerto ang kalaban kung kumilos siya ng madali sa pamamagitan ng direktang pagtatanong sa dalaga tungkol dito. Kung mangyari iyon, makukuha lamang niya ang kumpletong kabaligtaran ng nais niya. Habang may naisip siya, tinanong ni Gerald, pumupunta ba siya sa paaralan araw-araw at dumadalaw sa lahat ng kanyang aralin sa oras? Well, hindi talaga siya pumapasok sa paaralan araw-araw. Gayunpaman, kapag may isang aralin sa kanyang schedule, siguraduhin niyang dumalo kasama ang kahit isa sa kanyang mga kaibigan. Hinahanap mo ba siya? Babalaan ko kayo ng maaga na. Siya ay labis na hindi nais na makasama. Malapit na. Imposible para sa sinuman na kahit na makagawa ng isang move on sa kanya. Alam mo, sa nakaraan, maraming mayamang tagapagmana na pakiramdam na sila ay mayaman at sapat na malakas na sinubukan upang makuha ang kanyang pagmamahal. Sa ilang kadahilanan, gayunpaman, ang lahat sa kanila sa huli ay nagtapos sa pagpipigil sa pagsubok na ligawan siya. Dahil sa mga kakatwang kilos nila, iniiwasan na siya ng lahat. Tunay na siya ay isang malamig at mag-isa na kagandahan. Panipi, nakita ko. Ano ang pangalan niya? At ang apelyido ba niyang Fenderson? Tanong ulit ni Gerald. Umiling-iling lang si Marvin bago sabihin, wala sa mga guro ang nagbanggit sa kanyang pangalan. Bilang isang resulta, wala sa atin ang talagang nakakaalam kung ano ang tinawag sa kanya. Gayunpaman, sa mga bihirang okasyon, naririnig ko ang kanyang mga kaibigan na tinawag siya bilang Jasmine dati. Tungkol sa apelyido niya, hindi talaga kita matutulungan doon. Panipi, well, sige kung ganon. Sagot ni Gerald habang umiling na. Nagbitiw. Sa totoo lang, hindi talaga takot si Gerald sa impluwensya at kapangyarihan ng pamilya ng batang babae. Sa totoo lang, naramdaman niya na talagang maswerte para sa kanya, na talagang makilala siya muli. Ang kanyang isip ay abala sa pagpuno ng mga ideya sa sandaling iyon. Saang klase ka? Tanong ni Gerald. Kapag inabisuhan siya ni Marvin tungkol sa kanyang kurso at taon, sumenya si Gerald sa kanyang mga sakop na bigyan sila ng kaunting pera para sa kanilang pagsunod. Nang magawa iyon, tuluyan na siyang umalis sa bahay. Dahil sinusubukan niyang hindi alerto ang kaaway, kailangan niyang kumilos ng hindi direkta hanggat makakaya niya. Kapag nakapasok na siya sa paaralan, gagamitin niya ang pagkakataong iyon upang makipag-ugnay kay Jasmine. Hanggat nakatingin siya sa kanya, sa wakas ay masusubaybayan niya si Zara. Ito ang plano niya sa ngayon. Pagkabalik sa villa, sinabi niya kaagad kay Barry na gumawa ng pag-aayos. Nais ni Gerald na gamitin ni Barry ang kanyang mga koneksyon upang lumikha ng isang pagkakataon na makipag-ugnay siya kay Jasmine. Si Barry mismo ay walang nahanap na isyo sa planong iyon. Habang nangyayari ang lahat ng ito, natapos lang ang pagpapaandar sa istasyon ng telebisyon sa Hong Kong. Bago umalis, sinabi ng kapatid ni Gerald kay Mila na salubungin siya sa isang daungan ng gabi. Dahil si Jessica ay mananatili lamang doon ng kaunting sandali. Alam ni Mila na mas malate sa kanilang pagpupulong. Malapit na sa gabi, sumakay ng taxi si Mila papunta sa ipinangakong lokasyon. Pagdating niya, nakilala niya ang isang sakop ni Jessica na inutusan na maghintay doon para kay Mila. Walang mga barko na naruroon at ang tanging bagay doon bukod sa
Kanila ay ang malawak na karagatan. Bigla na lang ang maririnig ng isang tawa ng tawa. Hinti lang tayo dito. Maaaring hindi mo alam ang tungkol dito. Ngunit hinugot ni G. Yan ang kaunting mga string upang matanggap. Kami sa oras na ito. Panipi. Nasa oras na iyon nang makita ni Mila ang isang pangkat ng 5 batang babae na masayang nakikipag-usap sa kanilang sarili. Bawat isa sa kanila ay mukhang pantay na nasa sabik at tila. Naglalakad sila patungo sa direksyon niya. Nang sa wakas ay makilala niya kung sino ang isa sa mga batang babae. Natigilan si Mila. Napansin din ng batang babae na pinag-uusapan si Mila sa oras ding iyon. Noon nang tumigil siya sa paglalakad at naging kawili-wili ang kanyang ekspresyon. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow for more story ng Ang Lihim na Mayaman.